Binitiwan ng dalaga ang rektang libo-libo ang bigat at pinalitan ito ng karaniwang raketa para gaman ang laban. Sa sandaling ito, ang lalaking kilala bilang Diyos ng pingpong ng Daksha ay hindi pa rin namamalayan ng hirap na pinagdaanan ng dalaga. Hanggang sa tumalon ang nagwawalang lalaki upang bigyan ng nakamamatay na tira ang dalaga. Nakita na lang na lumundag sa ere ang dalaga. Sa isang dalaw lang, natalo niya ang Diyos ng pingpong ng Daksha ang dalagang nakapagpako sa Diyos ng bola sa pader. Ay isang pingpong enthusiast lamang pala mula sa probinsya, dahil mula pagkabata ay may angkin na siyang talento sa paglalaro. Natuklasan siya ng isang guro sa nayon, kaya't hindi lang siya tinuruan ng mga teknik sa paglalaro araw-araw. Binigyan pa siya ng 1,000 bigat na meteorite rocket para sanayin ang lakas ng kanyang braso hanggang sa araw na ito. Ang makita ng guro na sapat na ang kanyang pagsasanay, ipinikilala siya sa Ping Pong Association upang kumatawan sa koponan ng lungsod sa National Ping Pong Qualifiers. Subalit, ang dalagang hindi pa nakakita ng formal na kompetisyon ay natulala pagdating sa lugar. Dahil ang unang yugto ng qualifications ay tungkol sa katumpakan. Hindi lamang kailangang tumagos sa butas ng salamin, kundi kailangan ding basagin ang bote ng alak sa likod nito. At kung mas maraming bote ang mabasag, mas maganda ang iyong iskor sa sandaling iyon. Ang dalagang may hawak na libu-libong bigat na raketa ay alam niyang mahihirapan siyang gawin ito, ngunit syempre, hindi niya maaaring palampasin ang ganitong pagkakataon. Matapos basahin ng referee ang mga patakaran, ang manlalarong mayabang sa kanyang galing ay unang sumabak. Biglang nagtawanan ng lahat, lumalabas na ang mga bote ay espesyal na pinabigat. Ang unang manlalaro na sumabak, na isang veterano, ay idineklarang bagsak kaagad. Sa sandaling ito, hindi lang ang dalaga ang kinabahan, maging ang susunod na manlalaro ay huminga ng malalim. Tinuntirya niya ang butas sa salamin na kasinlaki lang ng bola at pumalo. Naghiyawan ang mga manunood. Jiang Cheng, Xiao Changfeng nakatamba ng 9 na bote. Magaling na iskor, maituturing na mahusay na resulta, ngunit huwag nating kalimutan. Mayroon pang manlalaro mula sa Tiancheng na hindi pa lumalaban at ang taong ito ay dumating na may determinasyong manalo. Nang siya'y pumalo, ipinakita niya ang kanyang pambihirang lakas at diretsong naka-home run. Agad na nagulat ang lahat ng naroroon. Direktor Xiong, pasensya na, medyo napalakas lang ang pagpalo ko. Walang kaso kung nabasag ang screen. Tiancheng, Lin Changgeng nakatamba ng 10 bote, pambihira sadyang inaasahan. Isang manlalaro pa lang mula sa Tiancheng ay nakakuha na ng pinakamataas na iskor at sa Jiangcheng. Ang natitira na lang ay itong dalagang mula sa probinsya na hindi propesyonal na nagsanay. Hindi lang siya binaliwala ng kalaban, maging ang dalaga mismo ay nawalan na ng tiwala sa sarili. Ngunit sa pagunjok ng kanyang kasamahan, dinala pa rin niya ang libu-libong bigat na raketa sa laban. Hahaha, itong taga-probinsya na to mula sa Jiangcheng, ni hindi mahawakan ng maayos ang raketa, sasali pa sa malaking kompetisyon. Talagang magaling kayong magdala ng kahihiyan, Jiangcheng, sa kabila ng ganitong sitwasyon. Hindi pa rin binitiwan ng dalaga ang raketa iyon ay dahil sa tagubilin ng kanyang guro. Kailangang gamitin ang raketa hanggang sa makapalo ng 1,000 beses at ang palong ito ay siya nang ang huling palo. Kaya't gaano man kabigat, kailangang sundin ng dalaga ang utos ng kanyang guro. Jiangcheng, Shunan Xiao resulta, bigo dahil dito. Hindi lang siya muling pinagtawanan ng koponan ng Tiancheng, maging ang sarili niyang mga kasamahan ay sinisi siya sa pagdadala ng kahihiyan. Itong handal na babae, bakit pa ginamit ang Cloud Iron Racket na yan sa kompetisyon? Hindi ba niya naisip ang magpalit? Hindi ba't kasalanan mo rin yan bilang kanyang guro? Sino ba ang nagsabi noon na hindi pwedeng magpalit hanggat hindi nakaka-1,000 palo? Matapos ang unang laban, talo na ng husto ang koponan ng Jiangcheng. Ang hindi inaasahan, sa sumunod na laban, mas naging mayabang pa ang mga manlalaro ng Tiancheng. Masyadong aksaya sa oras kung isa-isa pa ako na lang mag-isa ang haharap sa inyong lahat. Lin Changgeng, kung sunod-sunod mo silang lalabanan, kakayanin ba ng lakas mo? Hahaha, ang pakikipaglaro sa inyong mga basura ay para na ring pagpapahinga para sa akin. At hindi na niya hinintay ang pagsang-ayon ng koponan ng Jiangcheng, at agad-agad siyang nagsimulang mag-serve. 1-0, 2-0, 3-0. Walang sino man ang nakalaban sa manlalaro ng Tiancheng, sumunod na lumaban ng isang babae.
Hindi ako naniniwalang hindi kita matatalo kahit isang set lang. Pabalik-balik ang laban, ngunit para sa Tian Cheng, hindi sapat na kalaban ng babae. Sa isang malakas na spike, tinalo niya ang babae. Isang buong grupo ang sumabak at agad na naging 9-0 ang score. Paano siya naging ganoon kalakas? Sa sandaling ito, sa koponan ng Jiang Cheng, maliban sa babaeng taga-probinsya na kanilang minamaliit, ang natitira na lang ay ang pinakamagaling na lalaking manlalaro mula sa unang laban kahit alam niyang 2 puntos na lang. At mawawalan na sila ng karapatang magpatuloy, kailangan pa rin niyang lakasan ng loob para kumatawan sa Jiang Cheng ayos na rin. Nakahabol din ng 1 puntos. Nagbigay ito ng malaking pag-asa sa koponan ng Jiang Cheng. Ngunit bago pa man makapagdiwang ang Jiang Cheng, nagsimulang magpakitang gilas ang mayabang na manlalaro ng Tian Cheng. Nakita siyang lumundag ng mataas, isang bagsak na pamatay agad niyang naiwang walang kalaban-laban ang lalaki. Ito ang espesyal na teknik ni Dong Huang, ang Blood Dragon. Sa sandaling ito, maging ang pinakamagaling na manlalaro ng Jiang Cheng ay nasaktan na. Idagdag pa na sinasabi ng kalaban na isa lang siyang reservang manlalaro. Agad nitong tinakat ang dalaga na kanina'y may tiwala pa sa sarili. Ngunit ngayon, tanging ang dalaga na lang ang natitirang kinatawan ng Jiang Cheng. Wala siyang pagpipilian kundi lumapit sa mesa hawak ang mabigat na raketa. Huling pagkakataon. Hindi na ako pwedeng matalo pa at ngayong nakumpleto na niya ang 1,000 palo. Itinapon niya lang ito sa sahig, at ang libu-libong bigat na raketa ay agad na nagpayanig sa lupa. At sa sandaling ito, pinalitan na ng dalaga ang kanyang raketa ng isang ordinaryo. Nang marinig ng referee ang ingay at makita ang raketa sa sahig, ilan na unawaan niyang hindi ordinaryong tao ang dalagang ito, sinubukan niyang buhatin ang raketa. Ngunit kahit gamitin pa niya ang kanyang buong lakas, hindi man lang gumalaw ang raketa. Ito ay isang espesyal na gawang cloud iron racket, may bigat itong 100 libra. Anong klaseng halimaw siya? Kayong mga mayayabang na tagalungsod, na tingin sa sarili ay napakataas at minamaliit kami ng mga taga-probinsya. Ngayon, gagamitin ko itong mga kamay na sanay sa paghawak ng asarol upang durugin ang ipinagmamalaki ninyo sa larangang ito. Nakakatawa, isang bagitong manlalaro mula sa probinsya ay nangangahas na magsalita ng ganito sa harap ko, isang manlalarong halos pambansa na ang antas. Dahil gustong-gusto mong mangarap ng gising, asong taga-probinsya. Ibabalik kita sa katotohanan sa pamamagitan ng tirang ito, subukan natin. Sa sandaling ito, handa na ring lumaban ng dalaga, ang kanyang kalaban naman ay atat na. At ginamit agad ang kanyang nakamamatay na tira. ECHA. Don't be afraid. Basagin mo para sa akin. Paligsahan sa estado, paligsahan sa pingpong ng silangang estado, paligsahan sa estado ng pingpong. Longgeng, lumayo ka na. Paligsahan sa pingpong ng estado. Paano nangyari ito? Itinago ni Sister Shu ang kanyang lakas. Nagpapatuloy ang laban. Itong batang ito, sa wakas ay pinalitan na ang raketa. Hindi na siya tanga sa lahat ng oras. Tama. Susunod, ay ang entablado ni Xiaonan mag-isa. Hindi ko inasahan. Sa huli, para sa akin Jiang Cheng, nakabawi ng kaunting dangal. Sino ba ang aakalaing isang dalagang taga-nayon ito? Chen Sheng. Hindi ko inakala na may tinatago ka pa. Nagpapanggap kang mahina pero malakas pala. Sasabihin ko sa'yo, hindi ganoon kadali ang manalo. Chang Geng. Ikaw ay isa sa mga nangungunang 100 sa buong bansa, na isang semi-national level player, at sa kabila, isa lang siyang baseball player na galing sa probinsya, yung huling bola. Swerte lang talaga siya, nakahuli lang siya, susunod ay si Dongzhou. Hindi ka dapat matalo kahit isang bola, panalo lahat sa akin. Laban lang. May tama ang huling bola, pero ngayon, ako na ang bahala sa laro, sige. Kaya umaasa ako na ang iyong kakayahan, ay makakasabay sa iyong sinasabi. Swerte ka lang. Hindi mo naman talaga iniisip na ang isang tao na hindi nakatanggap ng wastong pagsasanay sa pingpong. Talaga bang kaya mo akong talunin? Gagamitin ko ang aking lakas para ibalik ka sa realidad. Napaka-ambisyoso. Sampu laban sa 3.
Paano mangyayari iyon? Paano ito posible? Ako ay isa sa nangungunang 100 pambansang eksperto. Paano ka magiging kalaban ko? Hindi pwede. Hindi pwede. Sampu laban 4. 10 laban 5. 10 laban 6. 10 laban 6. 10 laban 80. 10 laban 9. 10 laban 11. 10 laban 12. Jiangcheng Table Tennis Association. Shunan Sheng. Yehey. Sige. Paano posible? Paano posible? Ate Shu, ang galing mo. Salamat, kuya. Nagawa niyang talunin si Lin Changgeng na nasa top 100 ng bansa. Hindi ba't ibig sabihin nito na ang kanyang kakayahan ay halos pambansang antas na rin? Bakit naman? Ako ay lumaki at tinuruan ng pinakamahuhusay na pagsasanay. Ngayon, mas hindi ka pa nga kumpara sa isang tanga na biglang tumigil sa kalagitnaan. Zhou Jiawei. Ngayon, natalo ang inyong Tiancheng. Chen Sheng, ang talagang tuso mo pala. Zhou Jiawei, anong kalokohan yan? Nanalo kami ng patas. Bakit naging tuso? Anong ginagawa mong pagpapanggap? Ang batang babae na si Shunan ay ang huling baraha mong itinatago, di ba? At sinasadyang sinabi mo pa na siya ay isang manlalaro mula sa probinsya. Hindi ka pa ba masyadong mapanlinlang? Sobra ka namang mag-isip. Si Shunan ay talagang galing sa nayon, pero kamakailan lang. Kakapasok lang niya sa aming Jiangcheng Table Tennis Association. Akala mo ba maniniwala ako? Isang galing sa nayon. Isang amateur na nag-training lang ng 2 araw sa Ping Pong Association. Kaya niyang talunin ang top 100 sa buong bansa. Halos maging pambansang manlalaro na. Inaakala mo ba akong 3 taong gulang na bata? Maniwala ka o hindi? Guro, ako, tumahimik ka. Walang kwenta. Natalo ng isang taga-baryo. Nanalo ng 11 puntos ng sunod-sunod. Peste. Dapat ako ang si Amagi, isang malaking hakbang palabas ng East Province na kilala sa buong bansa. Nawasak ako ng isang batang babae mula sa nayon, na hindi ko inaasahan. Ayos na. Lahat ng kalahok ay tapos na sa kanilang laban. Ngayon, ipapahayag ko na ang kampyon ng Pingtang Table Tennis Tournament ay... Shu, sandali lang. Sandali lang. Silangang China Ping Pong Kompetisyon. Pangalawang Pangulo ng Silangang China Ping Pong Asosasyon, Zhou Jiesheng. Nakakatandang kapatid ni Zhou Jiawei. Bakit siya nandito? Kapatid. Pangalawang Pangulo Zhou. Bakit po kayo nandito? Tagapangasiwa Xiong. Hindi ba ako pwedeng pumunta? Hindi naman po. Pangalawang Pangulo Zhou. Nagbibiro lang po kayo. Siyempre, pwede po kayong pumunta. Si Zhou Jiesheng, ang tauna niyang tauhan. Ano ang gusto niyang gawin dito? Baka hindi maganda ang intensyon niya. Ang kampyon ng paligsahan na ito ay ang lalaking mula sa probinsya na ito, Pangalawang Pangulo Zhou. Bagamat si manlalarong Shunan ay mula sa probinsya, malakas ang kanyang kakayahan. Xiong Yuan, ang laki ng tapang mo. Pangalawang Pangulo Zhou, ano ba ang ibig mong sabihin dyan? Alam mo namang, ang layunin ng East State Table Tennis Association Tournament ay para pumili ng mga manlalaro na magre-representa sa East State sa pambansang paligsahan. Ngunit bulag ka sa katotohanan. Pumili ng isang tao mula sa nayon. Gusto mo bang ipahiya ang East State Table Tennis Association sa pambansang kompetisyon? Gusto mo bang mawalan ng mukha? Vice Presidente Zhou, lahat ng ito ay ayon sa utos ng Pangulo, dumating para sa seleksyon. Sabi ng Presidente, laging unahin ang kakayahan. Sige na. Isa lang naman yan, na manlalaro mula sa probinsya, na nagmula sa isang simpleng baseball player. Gaano kaya siya kalakas? Ilang araw lang akong nagpraktis ng bola, swerte lang na nanalo ako laban sa iba. Abala ang presidente ngayon. Kaya hindi siya darating dito, kaya nandito ako. Ako ang may huling salita. Isa ka lang naman, isang manlalaro ng baseball mula sa probinsya. Hindi talaga karapat dapat na kumatawan sa aming Eastern State Table Tennis Association, sa pambansang paligsahan. Kaya, inaanunsyo ko na ang resulta ng manlalarong ito ay walang bisa. Ikaw, ang kampyon, ipaliban sa ikalawang manlalaro sa paligsahan. Pangalawang Pangulo Zhou, walang dahilan na kinansela ang resulta. Medyo hindi ito naaayon sa patakaran. Patakaran. Narito, ang aking patakaran ang siyang patakaran. Pangalawang Pangulo Zhou, sobra na ito. Ang pinagmula ni Shunan ay may problema talaga. Paano papayagan ng isang manlalaro mula sa probinsya na sumali sa pambansang paligsahan? Swerte lang siya ngayon. Nananalo ng laro, ang tunay na lakas. Siya ang cute na bata.
Hindi ako nandaya. Hindi rin ako naglabag sa patakaran. Anong karapatan mo para kanselahin ang aking resulta? Anong karapatan? Dahil ako ay pangalawang presidente ng East State Table Tennis Association. Nandito ako, ang aking kapangyarihan ang pinakamalaki. Dahil ako ay dati, nasa ika-18 sa buong bansa. Ako ay tunay na pambansang manlalaro. Dito. Ang aking lakas ang pinakamalakas. May tanong ka pa ba? Ikaw. Guro Ye, huwag magpadalos-dalos. Si Zhou Jisheng ay napakalakas sa Silangang Estado. Takot akong si Chairman Chi Chen-jo ng Asosasyon ng mga Sundalo sa Silangang Estado. Lamang ang makakatalo sa kanya. Huwag kang mag-alala, wala akong impulsong gawin iyon. Ngayong linggo, ibubunyag ko, umaasa sa kapangyarihan para maglasik ng gulo. Sandali lang, makakain siya ng bunga nito. Hoy, Xiao Chia, ako ito. Bakit? Hindi ka kontento. Kung may sisihin mo ang pagiging taga-baryo mo. Walang katayuan. Kaya hindi ka talaga karapat-dapat. Kaya mo bang makipaglaban sa akin? Ano? Bata ng kalikasan. Gusto mo bang makipaglaban sa akin? Tama iyon. Makipaglaban ka sa akin. Kung manalo ka, kailangan mong humingi ng tawad sa akin. At ibalik mo ang aking mga puntos at kota. Lahat ng iyon ay ibalik mo sa akin. Natalo. Kaya aalis na ako agad. Walang kahit anong reklamo. Shunan. Nabaliw ka ba? Si Vice Presidente Zhou ay dati nang nasa ika-18 pwesto sa buong bansa na super galing. Kahit na matagal na ang nangyari, iyan ay talagang isang pambansang antas na manlalaro. Hinahanap mo siyang hominin. Naghahanap ka ng kapahamakan. Tama. Isang cute na galing sa baryo. Talagang hindi mo alam ang iyong kalagayan. Nangangahas na hominin ng tunay na pambansang antas na manlalaro. Hindi mo ba akalaing nanalo ka ng isang Lin Changyeng? Talagang magiging walang katulad ka na sa buong mundo. Isang cute na bata. Kaya mo ba? Gusto mo bang lumaban sa akin? Hindi ka karapat-dapat makipaglaban sa isang katulad mong taga-baryo. Masisira lang ang raketa ko. Sige. Mukhang hindi mo na kaya. Ang tinatawag na buong bansa, ika-18 na pambansang manlalaro. Ganun lang pala. Puro pangalan lang pala. Sige, sasamahan kitang maglaro para malaman mo kung ano ang tunay na pambansang antas na eksperto. Luzhou Ping Pong Tournament, Dongzhou Ping Pong Tournament, Dongzhou Ping Pong Tournament. Walang kaalam-alam. Itong batang ito ay hindi talaga alam ang lakas ng mga manlalaro sa pambansang antas. Gaano siya kalakas? Gaano kalakas ang IGNA? Akala ko sa hinaharap, tutukan namin itong batang babae. Hindi ko inasahan na magiging mayabang siya at aakalain pang saktan si Vice Presidente Zhou. Mukhang ang aming East State Table Tennis Association hindi na kayang alagaan ang dambuhalang ito sa hinaharap na mahal na maliit. Nagtangkang hamanin ng pambansang manlalaro. Siguradong matatalo siya ng lubos. Natatakot lang ako kay Xiaonan. Hindi siya katapat ng pamilyang Zhou. Ilalagay sa nakaraan. Maaaring medyo malayo pa. Ngunit pagkatapos ng pagsasanay gamit ang meteorite rocket, si Xiaonan ngayon ay nasa top 10 na sa buong bansa. Laban sa isang mahina ng Zhou Jisheng. Madali lang. Bata. 3 segundo. Ipapakita ko sa'yo ang laking agwat mo sa akin. Isang pambansang manlalaro. Hindi tulad ng isang amateur na tulad mo ang pwedeng piliin. Hindi ko inakala na mahuhuli mo ang bola ko. Dongzhou. Hindi mo mahuhuli ang bola na ito. Ito ang King Explosion Twist. Siguradong hindi niya ito mahahawakan. Matalo na tayo. Nahawakan niya nga ang King Explosion Twist ng kuya. Hindi posible. Paano nangyari iyon? Mukhang hindi rin mahirap saluhin ang bola mo. Natalo si Master sa unang bola. Paano nangyari iyon? Yung inutil na ito, nahuli pa. Ang pambihirang galaw ng pambansang manlalaro, pinalagpas pa niya na mauna ang kalaban ng isang gol. Ang batang babae na ito ay may lakas na parang manlalaro sa pambansang koponan. Pero mukhang napakabata niya. Posible ba na isa na naman siyang henyo sa table tennis tulad ni Dong Wang? Mukhang ganun nga. Ang lakas mo. Hindi tugma sa iyong karangalan at katayuan. Ligaw na bata. Kanina ay nilalaro lang kita. Ngayon, ipapakita ko sa'yo, Ping Bin, Zhou Ping, ano ang ibig sabihin ng pambansang manlalaro ng bola. Ang posisyong ito. Ito ang natatanging galaw ng kuya, malakas na serve. Tapos na ang batang babae na ito, ang balik serve ni Zhou Jisheng. Maraming mga manlalaro ng pambansang koponan ang hindi makasalo ng bola na ito. Matalo si Shunan sa bola na ito. Xiaonan, tandaan mo, isang lakas ang kayang sirain ng lahat kapag ang iyong lakas ay umabot na sa sukdulan. Sa mundong ito, kahit anong serve, kaya mong madaling matanggap. State Ping. State Ping Pong.
Bakit ganito? Nakatanggap siya ng isa pang bola. Isang panalo ay swerte, dalawang panalo ay talagang kakayahan na. Ipinagmamalaki mong mataas ang iyong pinagmulan, ngunit minamaliit mo ang mga manlalaro mula sa bukid. Ngunit natalo ka na sa akin ng 2 puntos. Mukhang hindi ka pa nga kasing galing ng mga manlalaro mula sa bukid. Napansin ko, batang babae, na talagang matalas ang dila mo. Sinasabi ko lang ang totoo. May 9 na bola pa, talo ka na. Anong 9 na bola? Nilalaro ko lang naman kasama ka. May sinabi ba akong oo sa'yo? Gusto mong mandaya? Ano ngayon? Parang batang probinsyano ka lang, walang katayuan, walang suporta. Aalipustin kita kung gusto ko. Ano ba ang magagawa mo? Ikaw. At saka, ang nangyari ngayon, itatago mo sa loob ng tiyan mo. Sino man ang maglakas loob na ikalat ito, pipigilan ko siyang maglaro ng ping-pong habang buhay. Hindi siya matatalo. Ginagamit niya ang kanyang posisyon para apiin ako. Cheng Feng. Huwag maging padalos-dalos. Si Zhou Jiesheng ay vice-presidente ng East Zhou Ping Pong Association. Nasa ilalim lang siya ng presidente. Hindi natin siya pwedeng galitin. Shunan. Kahit gaano pa kataas ang iyong talento, kahit gaano pa kalakas ang iyong kakayahan, ano ngayon? Wala kang koneksyon, wala kang katayuan, at nakagalit mo pa si Vice Presidente Zhou. Ang iyong hinaharap ay magiging madilim. Magandang Zhou family. Magandang Vice Presidente ng Dongzhou Table Tennis Association. Sige. Dito nagtatapos ang Dongzhou Table Tennis Tournament sa huli. Si Lin Xianggeng mula sa Tiancheng Table Tennis Association, ang siyang magre-representa sa Dongzhou sa pambansang paligsahan. Zhou Pingpong, Dongzhou Qiyupang, hinto. Hindi ka pinapayagang umalis, lumayo ka. Payo ko sa'yo, maging masunurin ka, uwi ka na at magtanim sa bukid. Kung hindi, huwag mong sisihin kung hindi ako magiging magalang sa'yo. Hindi ako papayag. Ngayon, gusto ko lang ng patas na treto. Pantay. Bata, kapag lumalabas ka, kailangan may koneksyon at lakas ka. Isa ka lang simpleng taga-nayon. Ano ba ang meron ka? Pinag-uusapan mo pa ang tungkol sa katarungan. Karapat-dapat ka ba? Ayaw mo ba? Kaya't pinapalayas kita. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis. Layo ka. Layo ka. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis. Sino ang nanakit sa akin? Sino ang nagsabing wala siyang koneksyon? Ako ang kanyang background. Ang laki ng iyong bibig. Nagmamalaki ka sa harap ni Vice Presidente Zhou, na ipagtanggol ang taong ito. Talagang hindi alam ang buhay at kamatayan. Ang taong ito, napakapamilyar na pakiramdam. Parang nakita ko na siya dati. Bakit siya nandito? Ang laki ng bibig ng taong ito. Tumahimik ka. Alam mo ba kung sino siya? Hindi ba malaki ang kanyang pinanggalingan? Nakalimutan mo ba? Sino ba ang Jin na gaya mo? Paikat na serve ng dragon. Siya ba ang Donghuang Yeningdong? Ang pinakamagaling sa buong bansa, na 8 sunod-sunod na kampyon sa mundo, si Yeningdong. Tama nga ang hinala ko, siya ang estudyante ni Donghuang, guro. Huwag kang mag-alala, kapag may guro ka. Sino? Walang makakakuha ng pwesto mo, Siya ang iyong alagad. Bakit? Hindi siya alagad ko. Kaya pwede kang basta-basta, baguhin ang kanilang mga marka, bawiin ang kanilang pinaghirapang, mga pagkakataon. Zhou Jiesheng ilang taon na tayong hindi nagkita, wala ka pa ring ipinagbago, pero lumalaki na ang iyong loob Kayo pala ay estudyante ng Donghuang. Talagang nakakaistorbo ako. Ang resulta ngayon ay mananatiling balido. Para sa inyo na magtuturo at mag-aaral, nais kong humingi ng paumanhin. Guro. Ikaw ba si Donghuang? Siya ba ang tinatawag nilang kampyon ng mundo? Mga bagay na iyon ay nangyari na noon. Ngayon, ako ay isa lamang iyong guro. Isang karaniwang guro sa nayon. Zhou Jiesheng, akala mo ba na basta-basta kang humingi ng tawad, ay kayang takpan ng bagay na ito? Yeningdong. Iginagalang ko ang iyong dating kadakilaan at mga tagumpay, kaya tinawag kitang Donghuang. Talaga bang akala mong natatakot ako sa'yo? Pangulo, hindi ba ang paligsahan na ito ay buong kapangyarihan na ipinasa kay pangalawang Pangulo Zhou? Bakit ka nagmamadaling pumunta rito? May isang mahalagang tao. Lalabas siya sa lugar ng paligsahan na ito. Kailangan kong personal na salubungin siya. Isang malaking tao. Gaano kalaki? Ako bilang presidente ng East Continent Table Tennis Association ay parang wala lang sa harap niya. Sabi ko, gaano siya kalaki? Paano? Ganito kabilis tumigil sa pag-arte. Binibigyan siya ng paraan, pero ayaw bumaba. Gusto pa niyang magwales ng mesa. Dapat ba akong ngumiti at tanggapin siya? Si Zhou Jiesheng ang aming Daksha Pingtan, ay dahil sa mga bulok na tulad mo, na hindi alam kung ilang talento ang nasasayang bawat taon, nawasak sa mga kamay ninyo. Yeningdong. Ako, si Zhou Jiesheng, ay may ginagawa. Hindi mo pa ako dapat husgahan dito. Matagal ka nang nagretiro. Wala kang trabaho at wala ring kapangyarihan. Akala mo ba talaga na matatakot ako sa'yo? Guro. Nawala na ang aking slot. Pwede pa naman kumuha. Pero ang kaligtasan mo, ang pinakamahalaga.
Tingnan mo, tingnan mo ang talino ng iyong alagad. Magbigay tayo ng konting kompromiso. Dahil sa pagkakaunawaan, yumayaman tayo. Huwag kang mag-alala. Sa pagharap sa maliit na uod na ito, ako, ang iyong guro, ay madali lang ito. Sige na. Ye Ningdong. Ngayon, sa buong mundo ng pingpong sa Dongzhou, maliban kay Chi Chenzhou na mas mataas sa akin, sino ang makakatapat sa akin? Malalaman mo rin mamaya. Hindi mo naman siguro inaasahan na si Chi Chenzhou ang sasagip sa'yo, di ba? Hindi na kailangan. Siya ngayon ay dapat nasa eroplano papuntang Dongzhou. Kaya kung hindi kayo marunong umintindi, huwag niyong sisihin ako kung hindi ako magpapaamo sa inyo. Tawagin niyo ang mga tao, dalhin niyo sila sa akin. Zhou Jiesheng, ang laki ng tapang mo. East University East State Joint Building East State Table Tennis Competition. Pangulo, bakit ka nandito? Oo nga. Paano ako napunta dito? Dapat nandito ako, sa eroplano. Pangulo, pakinggan mo ako, tungkol dito. Buwisit na bagay, manahimik ka. Hahawakan kita mamaya. Guro, pagkatanggap ko ng tawag mo, agad akong bumalik. Swerte na nakarating ako, John Jua. Ngayon ay ikaw na, ang presidente ng Dongzhou Table Tennis Association. Hindi mo kailangang maging ganoon kapormal sa akin, guro. Isang araw na guro, habang buhay ay ama, nasa puso ko kayo, at palaging magiging guro ko. Ang taong ito, sinamantala ang posisyon niya para sa pansariling kapakinabangan. Ipapasa ko na sa iyo ang pag-aasikaso. Huwag kang mag-alala, guro. Kung may ganitong mga salot sa samahan, sisiguraduhin kong sila ay makakatanggap ng nararapat na parusa. Pangulo, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ako. Ang mga nangyari kanina, ako si Chi Chenzhou, nais kong humingi ng paumanhin sa lahat dito, at pinapangako ko ito sa pamamagitan ng aking pagkatao, Asosasyon ng Pingpong ng Dongzhou. Sa hinaharap, tiyak na hindi na magkakaroon ng ganitong hindi patas na sitwasyon. Ginoong Chi, masyado kayong mapagpakumbaba. Ang mga sinabi ninyo ay tiyak na aming pinaniniwalaan. May ilang tao na hindi sapat ang kakayahan, kaya't nagiging mapanlin lang. Sinasabihan ko siyang itigil na ang mga ganitong iniisip. Kung hindi, ako ay magpapatupad ng mahigpit na parusa. Sige na. Natapos na ang schedule ng paligsahan. Tapos na ang lahat. Mag-uwian na kayo. Tara na. Pangulo Chi. Huwag ka munang umalis ng ganoon kabilis. Ma Wanjun. Bakit nandito siya? Ye Ningdong. Nandito ka talaga. Ikaw nga, tatay. Sino siya? Pangulo ng Pingtong Association ng Zishou, Ma Wanjun. Isang nilalang na dati ay kasing tanyag ng silanganing emperador. Pangalang demonyo. Siya ang sinasabing demonyo sa alamat, Ma Wanjun. Ang demonyo ay nakikipaglaban sa silanganing emperador. Sa panahon ng propesyonal na laban, nakipaglaban ng maraming beses. Pero sa bawat pagkakataon, talo ang demonyo. Ngayon ay bumalik ang demonyo. Hindi magandang balita ang dala nito. Ito na ang iyong disipulo, di ba? Nakuha ang unang pwesto sa Dongzhou. Maituturing na hindi mo siya pinahiya. Ma Wanjun ah. Bumalik ka ngayon. Anong balak mo, Ye Ningdong? Sa buong karera ko, nakipaglaban ako sa iyo ng 79 na beses. Natalo din ako ng 79 na beses. Akala ko, wala na akong pagkakataon na manalo sa iyo. Ngunit, pagkatapos kong umatras, nakilala ko ang isang tunay na henyo sa pingpong. Henyo sa pingpong. Siya. Tama, marahil hindi mo pa alam, 2 taon pa lang siyang nagpraktis ng basketball, ay naipanalo na niya ang buong Western State at nakuha ang unang pwesto sa Western State at saka, 17 taong gulang pa lang siya, Ye Ningdong. Noong ikaw ay 17. Siguro nasa State League ka pa lang, magpumilit ka ng husto, kaya ngayong araw na ito, dumating ka para magyabang. Ngayon, ako naman, ay dumating para ipakita sa iyo at sa lahat ng taga Dongzhou, na sa loob ng kalahating buwan, ay may pambansang paligsahan na, itsura ng isang kampyon. Pambansang kampyon. Parang dati ka pa rin. Mas malaki ang salita kaysa kakayahan, Ginoong Chi. Nagsabi lang ako ng isang katotohanan. Huwag kang magmadali. Ikaw ay mula sa Dongzhou at ako naman sa Zishou. Matagal na tayong nag-aaway. Panahon na para magwakas ang lahat simula ngayon. Kayo sa silangang isla ay palaging lulupigin ng kanlurang isla namin at ilalagay sa ilalim ng aming paa. Ikaw ang unang nanalo sa paligsahan ng silangang isla. Ye Ningdong, hindi ko alam kung ang iyong estudyante ay makakahabol sa ilang bola ng aking estudyante. Tumingin ka sa ibaba, doon mo malalaman. Si Xiaonan, noong siya ay nagsisimulang mag-aral ng bola, sa ika-7 araw pa lamang, ay na-master na niya ang pakiramdam sa bola. Ma Wanjun, sabi mo ang iyong estudyante ay nagpraktis ng bola ng 1 taon, at nakuha na ang pakiramdam sa bola. Ngunit hindi mo alam, sa harap ni Xiaonan, ito ay isang biro lang. Si Zongcheng ay may likas na pakiramdam sa bola at nakatayo na sa posisyon ng hindi matatalo kahit gaano pa kagaling si Xu Nanzong. Pinakamataas ay tabla lang. Ate Xu, laban lang. Ikaw ang aming nag-iisang pag-asa sa Dongzhou, Ye Ningdong. Noong una kang sumikat,
Parang hindi ako makahinga sa bigat nito. Naging anino ito sa buong buhay ko. Ngayon, madali na ang pagsalakay at pagtatanggol. Ang aking alagad ay magiging alagad mo, panghabang buhay mong pangarap. Kung magsisisi ka, pwede ka pang umatras ngayon. Bakit naman ako magsisisi? Dahil sa laban na ito, ikaw ang pangarap at bangungot ng buhay mo. Kung medyo huli kang sumampa, ang bangungot mo ay maaari pang dumating ng medyo huli. Kaya mong talunin ako, HMM. 2 taon na akong naglalaro ng pingpong. Ni isang beses hindi ako natalo. Naniniwala ako na sa pagkakataong ito, hindi ito magiging exception. Dahil babae ka, bibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw ang mauuna sa serve. Sige. Chuan, paligsahan sa pingpong ng silangang estado. Paligsahan sa pingpong ng silangang estado. Right spin serve. Masyadong maliit ang galaw. Masyadong mabagal ang lakas. Shunan, medyo naiinis ako. Paligsahan. Dongjo Kyupang University. Paano posible iyon? Mali ang hula mo. Ngayong beses, hindi ito right spin serve. Hindi naabot ni Zhongcheng. Ito, paano ito posible? Baka may problema sa pakiramdam sa bola. Tanging ang pakiramdam sa bola lamang ang makakapagpaliwanag dito. Ye Ningdong. Natutunan na ng disipulo mo ang pakiramdam sa bola, di ba? Paano? Pinapayagan mo lang ang iyong alagad na magkaroon ng pakiramdam sa bola, pero hindi mo pinapayagan ang aking alagad na magkaroon din ng pakiramdam sa bola. HMPH. Tunay ngang tama, hindi ka basta-basta. Yanigdong, hindi siya tatanggap ng ordinaryong tao bilang estudyante. Si Shunan, talagang nakuha niya ang pakiramdam ng bola. Ang batang ito, sobrang kakaiba. Kahit ang mga pambansang manlalaro, hindi sigurado na makukuha nila ang pakiramdam ng bola. Pero siya ay madaling nakakontrol nito. Akala ko dati, wala siyang talento. Pero ako pala ang walang talento. Mukhang mali talaga ang pagtingin ko sa iyo. Ang alagad ni Dong Huang ay may angking galing pala. Sobra ka lang palalo, sobrang mayabang, kaya nakalimutan ko ang mga detalye na ito. Isa. Nakita ko na ang napakaraming na mga henyo sa pingpong, pero tinatawag nila akong henyo, kaya marami akong kumpiyansa sa kwalifikasyon. Ye Ningdong. Ang iyong estudyante, sa murang edad pa lang, ay na-master na ang pakiramdam sa bola. Talagang hindi madali. Ngunit, matalo pa rin siya ngayon. Ganoon ba? Xiao Cheng, natalo ka na ng 1 goal. Huwag ka nang matalo ng pangalawa ha. Kung hindi, ang mukha ng iyong guro ay mawawala na talaga ngayon. Guro. Naiintindihan. Shunan. Susunod na bola, tawagin itong sumabog na serve. Ikaw. Sunggaban mo ng maayos. Sumabog na serve. Malakas na tunog. Ang bola na ito, napakalakas ng dating. Sa aking kakayahan, hindi ko talaga kayang saluhin ang bola na ito. Kaya pala kanina si Zhongcheng at si Mao Wanjun ay sobrang kumpiyansa. Ang bola na ito. Kaya mo ba itong saluhin muli? Dongjo Kyupang Daeong. Dongjo Kyupang Daeong. Talaga. Walang makakahuli sa akin na malakas na serve. Ye Ningdong. Sa bola na ito, natalo ang iyong disipulo. Ang pagkapanalo at pagkatalo ay karaniwan sa laban. Natalo lang sa isang laro, normal lang yan. Kung meron isa, meron din dalawa. Kung kaya ng iyong alagad na matalo sa unang bola, kaya rin niyang matalo sa pangalawang bola. Sa huli, palaging matatalo siya sa aking alagad. Magiging talunan siya sa kanya. Kung ang laro ay nakasalalay lang sa salita, kaya't ang kampyon sa mundo. Hindi ba't sa iyo na lahat ito? Ikaw. Sige na, Xiaonan, bumaba ka na. Dahil nasira na ang raketa, walang silbi na magpatuloy sa paglalaro. Mao Wanjun. Kung gusto mo talagang talunin ako, babalik ka at maghahanda. 1 buwan mula ngayon, sa pambansang paligsahan. Hindi mo kailangang maghintay ng 1 buwan. 3 araw mula ngayon, gaganapin ang paligsahan ng mga hari ng bola sa 5 lalawigan. Pagdating ng panahon, huwag kalimutang isama ang iyong alagad. Ganun ba? Tama. Ang paligsahan ng hari ng bola ay sa dakilang Siya, Hilaga, Timog, Silangan, Kanluran, at Gitna, 5 malalaking lalawigan. At saka, bawat malaking estado ay nagpapadala ng isa na kalahok. Ang mananalo ay maaaring direktang pumasok sa finals ng pambansang kompetisyon. Ang lugar na ito ay dito rin. At ang mga tao mula sa gitnang estado ay lalahok din. Tama. At saka, ang mga dumating ay kahit papaano, nasa 10 pinakamahusay sa buong bansa. 10 pinakamahusay sa buong bansa. Guro. 10 pinakamahusay sa buong bansa. Siguro mga pambansang manlalaro na sila. Dapat ay magaling sila. Diba, Xiaonan? Tama ang sinabi mo.
May isa pa silang tawag, na tinatawag na, mga manlalaro ng buong mundo. Mga manlalaro ng buong mundo, hindi ba tiyon ay, mas magaling pa kaysa mga pambansang manlalaro, mas mahusay pa, nasa nangungunang 10 sa bansa, at nangungunang 50 sa bansa, bagaman pareho silang tinatawag na, pambansang manlalaro, ngunit ang kanilang kakayahan, ay napakalayo ang agwat, ika-10. Ang agwat sa pagitan ng ika-10, at ika-11, ay mas malaki kaysa sa agwat, sa pagitan ng ika-11 at ika-10. Ang galing. Masyado kang nagagalit sa lakas mo ngayon. Hindi ka naman talo sa mga nangunguna sa buong bansa. Walang diferensya, kuya. Hindi naman ganoon. Matagal na akong nagpraktis. Pero hindi ko pa natalo ang guro kapag ikinukumpara ko sa kanila. Malayo pa ang layo, ate sa paaralan. Ang guro mo kasi ay nanguna sa buong bansa ng 8 taon sunod-sunod. Hindi mo siya kayang talunin. Noong nasa rurok ng kanyang kakayahan ang guro sa buong mundo, wala siyang katunggali. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Sige na. Okay na. 3 araw mula ngayon, ang pambansang paligsahan. Gusto mo bang sumali? Syempre. Talagang gusto kong pumunta at ang mga eksperto ay nagpapalitan ng mga galaw, pag-aralan ng kanilang kakayahan, pahusayin ang sariling lakas. Sige. Kung ganoon. Mawan Jun. Sige tayo. Magkita tayo pagkatapos ng 3 araw. Sige. Sang-ayon tayo. Shunan. Tama ba? 3 araw mula ngayon, papalupigin kita ng tuluyan. Yun ang gusto ko ring sabihin sa'yo. Nanay. Sa wakas, nagawa ko na. Ang galing ng anak ko, Nanay. Simula ngayon, tungkol sa paglalaro ko ng bola. Ate Zhang. Si Xiaonan. Talagang may talento sa pingpong. Huwag kang mag-alala, pahintulutan mo siyang maglaro kasama ko. Ang mga makakamit niya sa hinaharap, hindi kanya bibigwin. Dati, masyado akong matigas ang ulo. Nan. Nandito si Mama para sabihin sa'yo, pasensya na, Mama. Anong sinasabi mo? Wala kang dapat ipag-sorry sa akin. Alam ko, ang lahat ng ginawa mo, lahat ito para sa ikabubuti ko. Naiintindihan ko naman, mabait na bata. Pagkatapos, ano man ang gusto mong gawin, gawin mo lang. Suportado kita ng buong puso. Maging mabait ka ha, Tama, guro. Kanina, ang bola na pinalo ni Zhongsheng, hindi ko naman ito hindi nakuha, kundi dahil ang raketa ko ay, alam ko. Iyon ang raketa mo. Na hindi kinaya, yung lakas ng bola. Tama ba? Talagang magaling sa ping-pong Lahat sila ay may kanilang sariling espesyal na raketa. Noong una, pinagamit ko sa iyo ang karaniwang raketa para mag-ensayo. Ayon sa iyong kakayahan, hindi pa sapat. Hindi pa rin nagagamit ang buong lakas ng sariling raketa, guro. Ano ang aking lakas ngayon? Ang lakas mo ngayon ay hindi nabababasa ng nangungunang 10 sa buong bansa, manlalaro ng pandaigdigang antas. Kaya, dapat mayroon kang isang para sa sarili, eksklusibong raketa. Ang raktang ito, guro ko, nakahanda na para sa'yo, Ginoong Zhang. Guro. Itong raketa ay inihanda mo para sa akin. Noong nakaraan, pinagamit kita ng racket na gawa sa meteorite para mag-ensayo. Ito ay para sanayin ang iyong kakayahan at galing sa laro, para maramdaman mo ng maaga ang bigat nito. Buksan mo at tingnan. Guro. Parang ang raketa na ito, mas mabigat kaysa sa karaniwang raketa. Kailangan mas mabigat ng kaunti. Oo nga. Ang raketa na ito, ay espesyal kong ginawa para sa'yo. Pinangalanan ko ito. Napana ng dragon. Kapag ginamit mo ito, ang kakayahan mo, ay lalong uunlad. Guro. Hawak ko ang raktang ito. Parang ito ay naging bahagi ng aking katawan. Naging isa na kami. Parang ito na ang aking kamay. Sige na, pagkalipas ng 3 araw, ay ang paligsahan ng mga hari ng bola, pero sa lakas mo ngayon. Para manalo sa paligsahan, medyo mahirap pa. Kaya guro, ako, ay maghahanda ng 3 araw na espesyal na pagsasanay para sa'yo. Espesyal na pagsasanay. Anong espesyal na pagsasanay? Pagdating ng oras, malalaman mo na. Sa pagkakataong ito natin, makakapanood tayo ng malapitan sa espesyal na pagsasanay ng Dongwang. Salamat sa atin, si Xiaonan. Hindi ko alam kung sino. Dati ay mataas ang tingin sa sarili. Hindi pinapansin si Xiaonan na galing sa bukirin. Hindi na mangyayari iyon. Ang pagkakaiba ng bukirin at lungsod, nasa kapaligiran ito. Walang sino man ang higit na nakahihigit. Sige, magsisimula na ang espesyal na pagsasanay. Manood at matuto ng mabuti. Malaki ang maibibigay nito sa atin. Ping pong. May 3 pangunahing core. Una ay kasanayan, pangalawa ay lakas, at ang huli ay karanasan. Kaya,
Tutukan ko ang tatlong ito, at bibigyan kita ng angkop na pagsasanay. Ngayon, ang una nating gagawin, ay ang kasanayan. Guro. Ano ang gamit ng mga ito? Ito. Lahat ito ay para sa iyong racket ngayon, guro. Ito ang magiging racket ko. Simula ngayon. Ako na ang iyong kalaban, kailangan mong gawing raketa ang mga bagay na ito para makipaglaro sa akin, guro. Sigurado ka bang pwedeng raketa ang sandok na ito? Syempre naman. Nasa tao ang gamit ng bagay, at hindi ito tungkol sa bagay. Ang tinatawag na kasanayan, ay ang gawing mahiwaga ang karaniwan. Ang dating kasanayan mo, ay masyadong mababaw. Kung gusto mong tunay na umangat sa mundo, kailangang pagdaanan mo ang ganitong pagsubok. Pwede bang gamitin ang sandok na ito sa paglalaro? Hindi nagbibiro si Dong Huang. Marami siyang karanasan. Syempre, may dahilan siya. Tumingin ka lang sa ibaba. Sige, guro, susubukan ko nga. Bakit? Mukhang hindi ka naniniwala. Sige. Ipapakita ko sa iyo kung paano. Tingnan mo mabuti. Nasa tao ang gawa. Walang bagay na hindi pwedeng gawing raketa. Ang kulang lang ay ang taong hindi marunong gumamit. Guro, kung gagamitin mo ang karaniwan, kung sabay tayong tumama gamit ang kamay, sigurado akong kaya kong saluhin. Pero kapag ginamit mo ang spatula na ito, mas mabilis na ang bilis ng bola. Tama. Ito ang dahilan kung bakit pinapagamit ko sa iyo ang mga ito para mag-ensayo. Kahit na hindi sila angkop bilang raketa, ngunit sila ay may kanya-kanyang kalamangan. Kapag na-master mo na sila ng mahusay, makukuha mo ang kanilang mga kalamangan para sa iyong kasanayan. Ito ay isang makabuluhang pag-unlad. Sige. Yung guro. Susubukan ko. Sige. Tanggapin. Itong batang ito, kahit kaunti ay nauunawaan na. Unang beses gumamit ng spatula, kaya nang mahuli ang bola, talagang kakaiba. Hindi ko talaga inasahan na ganito pala ang paglalaro ng pingpong. Si Xiaonan ay nakakuha ng mga bagay na ito para talunin si Dong Huang ng 1 puntos. Hindi ba parang nag-aalangan si Dong Huang? Hindi. Yung tira kanina, talagang hindi nakaka-react si Dong Huang. Medyo naguguluhan siya. Talagang hindi siya nakatanggap. Si Xiaonan, kung ikukumpara sa dati, talagang lumakas na ng husto. Guro. Bakit hindi ka na lumalaban? Buti na lang, guro, ako, hindi tayo ipinanganak sa parehong panahon. Kung hindi, ang pangalan kong Dong Huang, at ang kampyon ng mundo, ay mawawala lahat sa'yo. Guro, sobra ka naman magpuri. Sige na nga. Tapos na ang pagsasanay ngayon. Pumasa ka na, bumalik ka bukas. Sabay lang nabanggit, maghanda ka ng mabuti pag uwi mo. Sige. Kami 4 ngayon, ang sasamahan ka sa pagsasanay, guro. Ako lang. Bakit kailangan pa ng 4 na kasamahan? Hindi. Kami 4 ito, palitan. Na makipaglaban sa iyo, kayong 4 laban sa akin, sa court ng laro Ang lakas ng katawan ang pinakamahalagang bahagi. May isang estilo ng laro na tinatawag na depensa bilang atake. Ang mga manlalaro ay gumagamit ng kalamangan sa lakas upang ubusin ang lakas ng kalaban bago sila umatake muli. Kaya't, sa larangan, kung nais mong manatiling hindi matalo, ang lakas ng katawan ang pinakamahalagang bahagi. Kaya't ngayon, kami 4 ay makikipaglaro sa iyo sa 12 puntos. 4 na rounds bawat tao. 16 na rounds ang isang cycle. Tapos magpapahinga. Sige. Sige. Simulan na. Kahit hindi kami kasing lakas mo, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Tawagan kita. Hindi kami magpapalampas. Salamat, Senior Cheng Feng. Salamat din sa lahat ngayon. Kung sa loob ng 2 taon, manalo si Xiaonan ng una, laban sa mga kalahok mula sa 4 pang estado, baka nga, may bahagi rin tayo dito. Syempre naman. Tama nga. Halika na.
Ayos na. Magpahinga ng 5 minuto. May 15 laro pa. Si Xiaonan. Tayo 4 na tao. Hindi ko kayang magtagal. Ikaw na susunod mag-isa. Laban sa aming 4 at nakayanan mo pa. Wala akong takot sa sinuman. Ikaw lang ang tanging pinapahalagahan ko. Ang ikatlong araw ay pangunahing nakatuon sa pagtuturo. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang ilang mga paraan ng pag-receive ng serve at pati na rin ng forehand at backhand. Kasama ang mga technique sa footwork. Kailangan mong tandaan at pag-aralan ito ng mabuti. Kung matalo ka bukas sa laban, hindi iiyak ang raketa, pero tiyak na tatawa ang kalaban. Sana kami ang tumawa. Naiintindihan ko na, guro. Sige, simulan na. Paarap, pabalik, tama. Mabilis ang palitan. Posisyon A. Mabilis. Dapat mabilis. Mabilis sa unahan at likuran. Iwilig ang palo. Kumusta, Xiaonan? Pagod ka ba nitong 3 araw? Oo, medyo pagod ako. Pero, guro, pakiramdam ko marami akong natutunan. At saka, ang mga natutunan ko sa 3 araw na ito, parang pinunan ang mga kakulangan ko dati. Ang tunay na eksperto sa pingpong ay walang anumang kakulangan. Pero nagawa mo na ang mga ito. Sige, bukas ay titingnan na ang iyong performance. Ito ay guro. Sisikapin ko talaga na talunin ang mga tao mula sa 4 pang estado. Hindi kita bibiguin. Sige, bukas. Hihintayin ko ang magandang balita mo, MM. Hoy. Guro. Yung mga tao sa Daksha Pixie, nalaman na nandito ka ngayon sa dojo. Gusto nila akong kontakan at sabihin na gusto ka nilang bumalik. Pagkatapos ng nangyari, sinabi ko na, simula ngayon, hindi na ako babalik sa Daksha Pixie. Sabihin mo sa kanila na kalimutan na ang pag-asa. Naiintindihan ko, babalik ako agad para sabihin sa kanila, guro, ano ang nangyari? Walang anuman. Xiaonan, pagkatapos ng pambansang paligsahan, pwede mo ba akong tulungan, guro? Guro, sabihin mo lang. Sige, sasabihin ko sa iyo mamaya. HMM. Mga ginoo, malugod na pagdating sa aking dojo. Kung may kakulangan sa aking pag-aalaga, pakiusap, pasensya na kayo, at sana'y inyong maunawaan. Mga kasama, ipakikilala ko sa inyo. Siya ang aking estudyante, si Shunan. Siyempre, siya rin ang pambansang kampyon ngayong taon. Dong Wang, ngayon pa lang ay sigurado na sa mga susunod na mangyayari. Kung sakaling mali siya, hindi maganda ang itsura. Siya na nasa tabi ni Zuming. Siya ang nanalo ng unang pwesto sa paligsahan dito sa Hilagang Lalawigan. Sinasabing mula rin siya sa probinsya. Doon siya nagsimula. Aba, Zuming, parang ganoon ka pa rin tulad ng dati. Hindi naman ganoon kalaki ang kakayahan mo. Pero sa dila mo, lagi kang gustong man-iron ng iba. Anong nangyari, bata? Tingnan ang mukha mo na puno ng pagtutol. Gusto mo bang ipagtanggol ang iyong guro? Alam ko na ikaw si Dong Wang Yenengdong. Dati kang tumulong sa Daksha para manalo ng 8 sunod na kampyonato sa mundo. Mabuti na alam mo. Pero iyon ay nakaraan na. Ngayon, nakatakda akong malampasan ka. Kung makakakuha ka ng 8 kampyonato, makakakuha naman ako ng 10. Medyo bata pa naman. Pero ang yabang mo naman ah. Pinapayagan ako ng lakas ko na magsalita ng ganito. At bago makuha ang 10 kampyonato, ito ang unang hakbang. Magsisimula ito sa pagkatalo sa iyo, disipulo. Shunan, alam ko ikaw, pareho tayong galing sa kanayunan. Ngunit ang nais kong sabihin ay, kahit na pareho tayong ipinanganak sa kanayunan, napakalayo ng ating kakayahan. Ang antas ng kakayahan ay hindi kailanman nakabatay sa sinasabi lamang, kundi sa pamamagitan ng aktwal na laban ang matutukoy. Hindi ko lang ginawa, nagsasabi ng totoo ng maaga, mula sa kanayunan patungo sa pandaigdigang entablado, at pagkatapos ay lumikha ng alamat, tanging ako lamang ang kilala sa buong mundo. At kayong mga walang silbi, ay nakatakdang maging aking mga anino. Tadhana na lang siguro na manatili akong nasa ibaba ng entablado, saksi sa aking pag-angat, tumingala sa aking mga tagumpay. Ang laki ng yabang mo ah. Mas mayabang ka pa kaysa sa akin. Sige, dahil halos kumpleto na ang tao. Simulan na natin ang paligsahan ng kapangyarihan. Sandali, nasaan ang mga tao mula sa timog at gitnang rehiyon? Bakit ganito kalaki ang kanilang tanda? Nandito na tayong lahat. Naghihintay na lang tayo sa dalawa. Marahil na traffic sila sa daan. Kung hindi, simulan na natin. Baka talagang na traffic si Nanjo.
Pero iba naman ang sitwasyon dito sa Jongjo. Sa wakas, hindi naman sila ganoon kalakas. Madalas ay nagpapakita ng isang anyo. Sa huli, hindi sila ganoon kalakas. Palagi silang nagpapakita ng parang mas mataas ang tingin sa sarili. Hindi ko alam kung para kanino nila ito ipinapakita. Sige na. Simple lang ang mga patakaran ng paligsahan ng hari ng bola. Isa sa isang laban, ang mananalo ay susunod na maglalaro. Ang matatalo ay agad na aalis. Hindi ko alam kung ilan sa mga kalahok ang may nais na makipaglaban. O dapat bang mag-draw na lang? Shunan, noong nakaraang pagkakataon, hindi natin natapos. Ngayon, tapusin muna natin ang laban noong nakaraan. Sige. Sige, magsisimula na ang unang laban. Mula sa Silangang Isla, si Shunan laban kay Zongcheng mula sa Kanlurang Isla. Sana ngayong pagkakataon, ang raketa mo, hindi masira tulad ng dati. Huwag kang mag-alala, ngayon. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon, na sirain ang raketa ko muli. Ye Ningdong. Ang mga bagay na hindi ko nagawa noon, tiyak na magagawa ito ng aking alagad, si Zongcheng na ito. Akala niya noong nakaraang beses, nakipagtabla siya ng 1-1 kay Xiaonan, at sinira pa ang raketa ni Xiaonan, kaya ang lakas niya. Kaya't pantay na kami ni Xiaonan, PSK. Ngunit hindi niya alam na si Xiaonan ngayon ay hindi na siya noong 3 araw na ang nakalipas. Tama, sa pagkakataong ito, tiyak na matatalo si Zongcheng, PSK. Kaya nagkakamali kayo, tiyak na matatalo kayo ng Silangang Lalawigan ngayon. Ang laban ng Silangang Lalawigan at Kanlurang Lalawigan. Ano ba ang alam mo bilang taga-Hilagang Lalawigan? Alam ko naman talaga, syempre alam ko, bago pumunta si Zongcheng sa Dongzhou, ET0 Bino 1, una siyang pumunta sa Nanzhou, at nakipaglaro pa sa Nanzhou D1 PET0 Bino 1. Nakipaglaro si Zongcheng laban sa Nanzhou D1. Sino ang natalo? Sino ang nanalo? Pantay lang. Matapos ang 10 laban na pantay, hindi na sila naglaro muli. Mula rito makikita, ang aming Zhongcheng RLES 2000. Ang galing ng bahay na to. Napakahusay. Ngayon ay mayroon na, ng lakas na pang 10 pinakamahusay sa bansa. 10 pinakamahusay lamang sa bansa. Malakas ba siya? Ako si Xiaonan. Isa ako sa nangungunang 10 sa buong bansa. Hindi ko alam kung saan kayo kumukuha ng kumpiyansa. 5 malalaking rehiyon ng Waksha. Pinakamalakas ang lakas ng Central Region. Kayo sa Eastern Region. Pinakahina. Kayo, paano ninyo mapapanalunan kami sa Zhongcheng? Paano mananalo? Buksan mo ng malapad ang mga mata mo mamaya. Panoorin mo ng mabuti. Aantayin ko iyon. Ye Ningdong. Yung mga bagay na hindi ko nagawa noon, tiyak na tutulungan ako ng aking alagad na gawin iyon. Noong nakaraan, ikaw ang nagpauna sa akin ng bola. Gantihan natin. Ngayon. Ikaw muna. Sige. Malawak na tag-init, 5 lalawigan, ang dali mong saluhin iyon. Mukhang ang backhand ay hindi niya kahinaan. Ang bola na ito, ang pakiramdam ng bola para sa akin ay kaliwa na liko. Pero noong nakaraan, wala nang pakialam. Kailangan na lang akong magtiwala sa sarili ko ngayon. Nasa kaliwa iyon. Tama ang hula mo. Ngayong beses, pakanan ang ikot. Paano nangyari iyon? May ilang tao, ang mga sinabi kanina, ay malamang mapapatunayang mali. Panalo lang ng 1 goal naman. Hindi pa tiyak ang resulta. Huwag masyadong magalak ng maaga. Ituloy. Bumagsak. Pumutok. Ihanda ang serve. Malawakang paligsahan ng 5 estado ng Daksha. Ito ang bola na nagbigay ng panalo sa West State. Lahat sila ay tinamaan ng PIERKEEST 4,000. Lahat sila ay tinamaan. Nawala ang 1 bola. Sa tingin ko sa bolang ito, PIRIT wing to BEN01. Si Shunan, siguradong hindi niya mahahabol. HMPH. Kung nahuli natin ito, ano ang sasabihin mo? Sa 4 na narito, tanging iyon lamang, Shu Kaiping, maaaring mahuli ng iba. Hindi talaga kaya, hindi talaga pwede. Kaya ikaw, panoorin mo ng mabuti. Ang lakas ng serve na ito. Ang lakas ay parang naglalagablab na apoy sa dagat. Ang bilis ay parang naglalagablab na apoy sa lupa. Kung hindi dahil sa espesyal na pagsasanay ng guro nitong mga nakaraang araw, at sa bagong pinalitang Dragon Strike, baka hindi ko talaga ito kayanin. Pero ngayon, ang bola ay hindi na nagiging banta sa akin. Anong nangyayari? Yung raketa. Bakit? Pinapayagan mong sirain ng iyong disipulo ang ibang tao sa raketa. Pero hindi pinapayagan ng aking disipulo na palitan ng mas matibay na raketa. Zongcheng, tumayo ka. Hindi ka matatalo. At hindi ka dapat matalo. Tumayo ka. Subukan mo ulit. Nalilito na ang puso mo. Ang nasa isip mo ay panalo at talo. Magpatuloy ka sa laban.
Walang kahulugan. Bumalik ka ulit. Bingi ka ba? Siyudad ng Siang. Bumalik ka ulit. Bumalik ka ulit. 5 estado ng Daksha. Walang kwenta. Walang kwenta. Ipinag-aral kita ng maraming taon para lang manalo ka kay Ye Ningdong. Ngunit natalo ka ng 11 hanggang wala. Sabi mo, walang kwenta ka ba? Ha ha ha. Wala akong kwenta. Wala akong kwenta. Wala akong kwenta. Ma Wanjun. Ganyan mo ba ako gustong talunin? Ha ha ha. Siyempre gusto kitang talunin. Nananaginip akong talunin ka. Ye Ningdong, ilang taon na, hindi pa kita natalo kahit isang beses. Ha ha ha. Hindi talaga kahit minsan. Hanggang sa dumating si Zhongcheng. Sa wakas, nakita ko ang pagkakataon. Ang talento ni Zhongcheng ay nagbigay sa akin ng pag-asa na matatalo kita. Ngunit habang hinihintay kong siya'y lumaki, ay nagretiro ka na. Akala ko noon, wala na akong kahit anong pagkakataon. Pero narinig ko, na kumuha ka ng isang disipulo. Alam mo ba? Nang marinig ko ang balitang ito, sobrang saya ko. Sobrang tuwa ko. Sa wakas, may pagkakataon na akong talunin ka. Gagawin kong manalo ang aking estudyante laban sa estudyante mo. Parang ako na ang nanalo laban sa'yo. Ngunit hindi ko inakala. Ikaw, Ye Ningdong, noong araw ay napakalakas mo, napakaliwanag ng iyong kinang, napakasilaw. Ang mga estudyanteng tinuruan mo ay ganoon ding katingkad. Siya ang nagturo sa aking estudyante. Naging 11 wala. Ye Ningdong, alam ko na sa buhay kong ito, maaaring hindi kita matalo. Bakit pa ako ipinanganak kung ikaw ay nandyan? Kung hindi dahil sa aking guro na ipinanganak sa parehong panahon, si Ma Wanjun. Tiyak na makikilala siya sa buong Daksha. Sayang, nakatagpo siya ng isang eksperto tulad ng aking guro. Nagkamali ba ako? Hindi ba dapat? Ginapi ko ng ganoon kalupit si Zhongcheng. Xiaonan, hindi ka lang nagkamali, kundi tama ka pa nga. Dapat talagang gisingin mo sila. Si Ma Wanjun ay nagdala ng sobrang bigat sa sarili niya. Ngayon gusto pa niyang ilagay lahat ito sa kanyang disipulo. Si Ma Wanjun ay hindi talaga karapat-dapat maging guro. Ang tunay na guro ay gumagabay sa kanyang mga estudyante upang sila ay maging mas malakas. Hindi ang ipilit ang kanyang sariling mga paniniwala sa kanila. Kung ganoon nga, kahit gaano kagaling ang kanyang disipulo, kahit gaano pa kataas ang talento, dahil sa matinding pressure, hindi siya makakapagpatuloy ng malayo. Tingnan mo si Zhongcheng. Siya ay isang buhay na halimbawa. Ito ay isang buhay na halimbawa. Oo, guro. Naiintindihan ko na. Ye Ningdong, ikaw ang nanalo. Hindi na ako muling gagawa ng panaginip na matalo ka. Guro. Ang nagbukas ng tali ay kailangang siya ring magsara nito. Sana si Zhongcheng, ang batang ito at si Ma Wanjun ay magkasamang malutas ang suliranin. Bumalik na sa paligsahan. Tanging mga inutil ang naghahanap ng dahilan sa kanilang kahinaan. Hindi matalo ni Ma Wanjun. Hayaan mo na lang ang kanyang alagad ang lumaban. Ibigay ang pressure sa kanyang alagad. Yan ang basura. Kabataan. Hindi pwedeng ganun ang sabihin. May mali ba ang sinabi ko? Walang mali sa sinabi mo. Pero, kaya ipikit mo na ang bibig mo. Huwag kang magpaastig dito. Hindi ako mabibiktima sa ganyan mo. Shunan, ngayon, tayo na lang ang natira. Kung kaya mong talunin si Zhongcheng na yan, ipinapakita mo na may lakas ka. Karapat dapat kang makipagbuno sa akin. Sige, gusto ko rin talagang makita ang lakas mo. Kung kasing tibay ba ito ng iyong mga salita na matigas, ganun ba? Pero ang realidad ay magiging malupit. Shunan, sa totoo lang, tayo ay dapat ituring na magkakaparehong uri ng tao. Ganun ba? Pareho tayong ipinanganak sa probinsya at dapat nating lubos na maunawaan ang malaking pagkakaiba ng lungsod at probinsya, di ba? Sa tingin ko, pareho tayo. Pagdating sa lungsod, ayaw mo nang bumalik sa bukid, di ba? Mali ka. Para sa akin, pareho lang ang lungsod at bukid. Ang bukid ay ang lugar kung saan ako ipinanganak at pinalaki, at ang lungsod ay ang lugar kung saan hinahangad kong matupad ang aking mga pangarap. Pareho silang, walang mas maganda o mas masama. Mukhang hindi ka pa rin ganap na nagigising. Gusto mo pang bumalik sa probinsya na, isang lugar na walang tao. Ha ha ha.
At ako. Matagal na akong nagising para sa sarili ko. Para makapagpatuloy ako sa lungsod, hindi ako pwedeng matalo. Kailangan kong patuloy na manalo, gayon din. Mayroon din akong mga dahilan para hindi matalo, pero iba ka sa akin. Walang saysay ang maraming salita. Magkita tayo sa court. Sakto sa gusto ko, halika. Hoy. Sino sa tingin mo ang mananalo ngayon? Kakahapon lang. Mali ang hula mo. Yung 2 beses ay aksidente lang. Sa pagkakataong ito, tiyak na si Xu Kaiping ang mananalo. Walang ibang posibilidad. Bakit ka sigurado? Narinig ko, si Xu Kaiping ay may kakayahang makita ang kahinaan ng kalaban. Dahil dito, hindi siya matatalo. Hindi ako maniniwala. Naniniwala ako, nasa huli ang mananalo, ay ang aming Dongzhou. Sa pagtingin sa serve, walang kahit anong kahinaan. Josing Rui, Daksha Limang Zhou, Daksha Limang, Daksha Limang. Itong tao, malakas sa forehand, matatag sa backhand, may lakas ang puwersa, maayos ang hakbang. Hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin nakikita ang kanyang kahinaan. Ang espesyal na pagsasanay na ito sa loob ng 3 araw, mukhang hindi nasayang. Ang lakas ng batang ito ngayon, kung ikukumpara sa aking pinakamataas na antas noon, ay halos hindi na nagkakalayo. Ngayon, siya ay maituturing na kayang humarap sa sarili niyang laban. Imposible, ay tao. Kaya tiyak na may kahinaan. Tiyak na ako, hindi pa sapat ang aking pagmamasid. Naging magulo ang kanyang paghinga. Ibig sabihin, nagulo rin ang ritmo. Magandang pagkakataon. 5 lalawigan ng Daksha. Iyon ay ngayon. Nanalo ako sa unang bola. Paano nangyari iyon? Nawala ako sa isang bola. Mukhang may ilang tao na kapag nakita nila ako, kailangang yumuko na sila. Isang goal pa lang yan. Huwag kang masyadong maaga magalak. Ang aking estudyante, pinapakita lang niya yan sandali. Matigas ang ulo. Hindi mo ba narinig ang sinabi nila? Ito pa lang ang unang goal. Huwag kang masyadong maaga magalak. Matigas ang ulo. Totoo nga. Mas malakas ka kaysa kina Zhongcheng. Pero ngayong araw, nakaharap mo ako. Talo ka na talaga. Hindi ako naniniwala na wala kang kahinaan. Naghahanap ka ba ng aking kahinaan? Kung ganoon, ipapakita ko sa iyo ang aking kahinaan. Sa wakas, natagpuan ko na. Aha, ang iyong kahinaan, nasa sulok. 5 estado, anong nangyari? Nagsasagawa ng pagpapakamatay. Hindi na maglalaro si Xia Wushou. Hindi na ako maglalaro si Xia Wushou. Xu Kaiping, anong ginagawa mo? Bakit hindi mo mahawakan ng ganitong simpleng bola? Sige na, parang nilalaro ni Xu Kaiping ang laban ng peke. Hindi niya man lang nahuli ang bola na to. Totoong artista lang siya. Xu Nan, ang bola na to ang ikalawa mong panalo, at ito rin ang huli. Sa susunod na 5 estado na laban, ako ang mananalo sa laro. Ha ha ha. Sana matupad mo ang bola na ito. Hindi mo matatanggap. Nakuha mo ang bola na ito. Ang bola na ito ay ganito pala. Maliit na kapatid na babae. Sadyang ipinakita ang kahinaan para akitin ang kalaban ng malalim. Mukhang ang dalaga ay natutong maging masama. Paligsahan ng Yuzhao, ang iyong kahinaan. Hindi talaga ito nasa sulok. Niloko mo ako. Laban sa 5 lalawigan, tag-init. Dapat matalino sa digmaan. Paalala lang. 3-0 na ang score. Nako, tao pala to. Walang kahit anong kapintasan. Walang kahinaan sa kahit anong aspeto. Ano ang gagawin? Peste. Si Ye Ningdong na alagad na ito, hindi ba siya galing sa probinsya? Paano siya naging ganun kalakas? Posible ba? Talagang gusto kong makita si Ye Ningdong isang beses, at yumuko sa kanya isang beses. Sila ay nag-aaway pa ng masaya. Mukhang hindi pa tayo huli. Mga tao mula sa Zhongzhou ang dumating. Peste. Siya pala ang dumating.